Anak ko. Sabi ni Kuya. Ito yung dahilan kaya ayaw ko magdala ng sasakyan talaga eh. Kaya hate na hate ko nagda-drive lagi pag lumuluwas ng Maynila. Diba? Doon mo na-appreciate yung mga tao na nagmumotor o nagbabike. Yung mga nagbabike to work. Nasira yung memory card ko. Ano ba naman klaseng camera to? Ayaw pa mag-focus. Ayun o. Ayan. 32 gig pa naman. Paano tayo magbablog ng mahaba niyan? Okay lang ba sa inyo? Mga 5 minutes lang yung vlog natin. Kasi ang natira sa aking memory card 8 gig na lang eh. Eto 32 gig nasira. Pero sana maayos pa to. Nasira yung lock tsaka yung unlock. Eh nasira siya ng nakalock. So hindi magagamit. Ay Diyos ko po. Umalis kami ng 6:30 sa bahay sa Bulacan. Anong oras na? Alas 2 na ng hapon. Hindi, joke lang. Bakit ganyan yung oras ng ano? ng kotse na to? Ito yung mga nirereklamo ng mga karamihan na hindi daw masusolusyonan yung traffic dito sa EDSA. Kayo ba? Ano bang pananaw nyo? Ay, teka lang, ngayon ko lang nakaluwas eh. Yung kapatid ko, ngayon lang siya lumuwas ng QC ulit. Hindi ka ba nagulat? Kasi may mga building na eh. Oo, dati. Tanda ko pa dito, mga puno pa eh. Nawala na yung mga friends ko. Ano yung mga? Mga unggoy. Oo nga. O, ayan na naman. Ay, huwag tayong magalit sa mga nagmumotor kasi nagmumotor tayo. Basta ka lang. Nakakasingit sila, ikaw hindi. Bakit kakasya ba tayo sa motor pag nagmotor tayo? Paano ba masusolusyonan to? May progress ba ang EDSA na to? Di ba? Kasi parang napakadami ng ano eh. Ang dami ng ginawang plataforma dito, di ba, men? Di ba? Di ba? O, ikaw sa bako. Pag ako naging presidente, alam ko yung solusyon dito. Ano? Lahat ng tao bibigyan ko ng bike. Ay, ganun. Hindi ganyan, walang traffic pag bike. Lahat ng kotse magaganda, sirain na yan. Ikaw, pag naging presidente ka, anong plataforma ang gusto mong gawin dito sa EDSA na to? Ha? Men? Solusyon to. Wala kang solusyon? Tao na lang yung mag-a-adjust. Tao yung mag-a-adjust? Kumbaga, pag nakatira ka sa Pilipinas, pag araw-araw kang dumadaan ng EDSA, normal na yun. Alam mo ba yung traffic dito sa Pilipinas eh mas matraffic pa sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa New York, di ba? Pero nakagisnan nila yung traffic. Di ba? Hindi naman problema doon, di ba? Sobrang traffic sa New York. Di ba tumira ako doon? New York, Cubao. Lumaki tayo dito sa Cubao. Diyan ako sa Banahaw. Eh pa ako, pag naging presidente naman ako, ipapatubad ko talaga yung ano, yung pagbabike. Tansyado mo yung biyahe mo pag nakamotor ka o nakabike ka. Nakakasingit-singit ka kasi sa mga masisikip na, alam mo na, di ba? Mas mamamanage mo yung time mo pagpapasok sa trabaho nang naka-scooter ka o nakabike ka. Pero pag kotse, dahil nga unpredictable yung traffic dito sa Pilipinas o dito mismo sa EDSA, eh hindi mo sure kung ano yung kakahinatnan mo dito sa kahabaan ng EDSA na to. Pwedeng umalis ka na lang ng maaga kaysa may ipit ka dito, di ba? Tama? May sense ba yung sinabi ko? O inulit ko lang yung sinabi mo? Tapos, total naman, yung MRT kasi, di ba, sirain naman lagi. Kaya dumidilim, gumagabi, ginabi na tayo. Tulad niyan, hindi nakita. Gusto niyo ba ako makita? Yung ipin ko lang yung nakikita, Brad. Ayun nga, ang gagawin ko, pag ako yung naging presidente, ang gagawin kong solusyon ng EDSA na to, eh, yung mga nagbumotor o nagbabike dito, bibigyan ko sila ng sariling daan. Bakit? Yung MRT na yan, ang gagawin ko dyan, ipapasara ko na lang yung MRT na yan. Bakit? Sirain lang din naman yan, di ba? Ang gagawin kong bike lane yan, yung linya ng MRT na yan. Di ba? Oh, lahat ng mga nagmumotor, lahat na nagbabike, dito dadaan sa MRT na yan. Papatanggal ko yung MRT na yan. Maganda yan, no? Di ba? Naisip ba nila yun? O, iwas lagi sa sasakyan, may sarili silang lane. Total naman, disiplinado naman lagi yung tren na yan. Magaling yung tren. O, isipin mo, dalawang lane yan ha, magkabilaan, bike lane, motor lane. Hanggang doon. O, edi yun sana. Or, pag umaga, lahat ng kotse, papunta, magkabilaan. Tapos
hapon, lahat naman pa uwi, magkabilaan. Alam na alam mo kung traffic. Kasi yung mga nagtitinda ng mga mani, nagkakalat sa kalsada. Kano po? Isa-isa. Hello, sir. Alam niyo ba dati na pumunta kami lahat ng Tagaytay sa sobrang traffic. Inabot kami ng 10 oras. Tapos, yun, sinumpa ko yung araw na yun na hindi muna ako babalik ng Tagaytay. Itong EDSA, wala kahit sinong presidente ilagay mo dito, ganito na to. Hindi tanggalin na presidente. Hindi, I mean, ilagay ng MMDA, HPG, wala rin nangyari. Kasi talagang traffic eh. Alin mo yung mga HPG na yun sa kalye, kung nagsimula na yung volume ng traffic eh, nagsimula na, di ba? Dagdag kalsada. Flyover talagang gagawin. Sino ba ang nagsabi noon? Si Marojas yata. Ang batayan daw ng pagiging sagana na bansa eh yung mga magagandang sasakyan. Kaya gustong ipadurog yung mga lumang sasakyan. Ang ititira lang eh yung mga magagandang sasakyan. Mali yun. Para sa akin hindi yun sapat na batayan na maunlad ang isang bansa pag maraming magagandang sasakyan. Yung nakikita mo sa lansangan. Feeling ko may sira lang, may ginagawa. May ginagawa lang pala kaya traffic, men. Ang dami kong sinabi. Pasensya na po kayo sa mga pinagsasabi ko, ha. May sira lang po, walang daan. Peace po tayo. No hate po, ha. Wala pa magko-comment ng hindi maganda. Maluwag na! Woo! Oo, yan. Ganyan kaganda ang EDSA, di ba? Minsan hindi naging problema yung EDSA dito sa atin. Maluwag. Hindi na natin kailangan ng anong klaseng plataforma o kasi di ba? Ang luwag-luwag oh. Mahal man, hindi ka nata-traffic. Kahit umalis ka ng late na sa bahay, eh makakarating ka talaga ng maayos sa papasukan mo. Limbing. Dami mo sinabi kanina. Eh, babaliktad ka. Akala ko ba ayaw mo sa EDSA? Ayaw mo sa EDSA? Wala ako sinabing ayoko sa EDSA. Mahal ko yung EDSA. Diyos ko naman. Kanina pa ako nagdadrive. Wala pala akong seatbelt. Eh paano ka nga magsi-seatbelt? Eh hindi naman nga matraffic. Ibang klase na yung seatbelt mo man ah. Safe. Konti-konti na lang, nasa Pasay na tayo. Sobrang sarap talaga ng EDSA ngayong linggo. Ramdam na ramdam ko yung linggo eh. Parang gusto kong magtagaytay. Grabe yung nangyari sa Nabalitaan nyo ba yun? Yung sinaksak sa loob ng SM North? No. Sira ulo no? Una-una, mali na pumatay ka. Yo. Pero doon muna tayo sa side ng customer. Kaya na-trigger yung nangyari na yun. Posible kasi na sana wag ako good night po, madilim na. Ikiti tayo kasi para makita yung mga ipin natin. Ayun o. Kasi dalawang kwento yan eh, dalawang side yan ng story. Posible kasing yung customer na trigger din niya yung manager. Kasi diba? Technician yun, diba? Yung technician? Head technician. Head technician. Okay, baka kasi na-trigger niya. Kasi kahit ako, aminin ko, pag hindi maganda yung serbisyo sa akin, lalo sa mga ganyan nagpapagawa ko, umiinit yung ulo ko. Nagsasalita ako ng yung temper ko. As in talagang kung ano lang ako eh. Kung anong tawag doon? Yung thermometer. Nagpupula ka agad. Nagpupula, puputok pa yan eh. Ganun ako pag hindi maganda yung serbisyo kasi nagbabayad ako ng tama. Ngayon, sige, sabihin natin customer is always right. Pero hindi mo naman pwede laging ganun. Pag alam mo mali ka, huwag mo naman panindigan na mali ka, Brad. Huwag naman yung alam mo na mali, pero alam mong customer ka, papanindigan mo yon. Hindi yung ganun. Ito namang si technician, nanggigigil ako din. Sana sira ulo ka eh, no? Ang dapat kasi dyan, ititreat mo na maayos yung mga customer mo naman din. Negosyo nyo yan. Negosyo mo yan. O nagtatrabaho ka. Kung empleyado ka dyan, dala mo yung pangalan ng pinagtatrabahuhan mo. Dapat, sa mga ganyang sitwasyon, ikaw yung mag-control ng temper mo sa mga customer mo. Pinatulan niya rin yung init ng ulo. Pinatulan. Kaya nga, pinatulan eh. Sana pero, nagtawag na lang siya ng guard dun. Nagtawag siya ng guard. Guard na lang dapat. Sana, hindi, nagalit na lang siya. Dumating man sa point na nasapak man niya, pero bakit ganun? Bakit? Nagsuntukan na lang sana sila. Nagsuntukan na lang sana, pwede pa yun eh. Pero yung mga ganyan talaga guys, pag nalagay kayo sa mga sitwasyon na ganyan, ako aminado mainitin yung ulo ko. Control na lang tayo sa temper. Lalo na yung mga nagdadrive.
May pamilya ka. Isipin mo Diba? muna yung pamilya Pamilya mo mo. bago ka gumawa ng Kasi- aksyon. Baka kasi yung angas-angasan mo, tapos yung pala, yung inangasan mo sa labas ng kotse, eh, may dalang baril. Pag pinutukan ka, babay ka, paano yung pamilya mo? Kaya dapat, kung may mga kotse sa harapan mo ng mga ganyan, mga nag-overtake sa'yo o nag-swerve sa'yo, kaya mo na. Hoy! Anak ka! Gago rin no? Inunahan din ako eh. Ayoko ng ganyan eh. Buli natin. Yan, yung may ilaw. Kas-kasir to eh. Ano? Gusto mo i-activate ko yung ano ko? Turbo ko? Na, itong Mazda 3 na to? Eh, yung habol niya oh. Ano, gusto mong i-ano ko? I-on ko yung mode ng ano? Gawin kong GTR tong Mazda 3 na to? Pasensya na kayo na carried away lang ako. Okay. Gumagabi ulit mga kaibigan. Hang in there. Dadaan tayo sa tunnel. Oo, diba? Oo. Manila tayo, no? Manila. Panay-dal-dal kasi kayo. Akala mo Kailangan mali tayo. Anak na dapat din tayo. Paano yan? Mali tayo. Paalabang na yan eh. Oo nga. Mga South Boys na yan dyan. Anak ng pating naman. Ayan ang... Tapos U-turn ka doon. Mag-U-turn tayo. Ay, shit. Doon? Doon. Imbis na papunta kami ng Pasay, doon ako dumaan sa papuntang South Patagaytay. Minsan yung kadaldalang mo rin eh. Hindi rin papahamak sa atin eh. Total na sa Makati na tayo, ano kaya mag-Glorieta tayo, no? Ano ba yan? Nakakotse naman tayo eh. Kahit na. Hindi mo pala sasabihin na Glorieta yun. Punta tayo ng G4. Hindi naman nalata na wala tayong pera eh. May kotse lang tayo pero hindi naman mahalata tayo na wala tayong pera. Magkano ba laman ang wallet mo? Shit, ano ba? Alam ko luluwas tayo eh. Sus. Kahit wag mo na buksan. Alam ko na. O, diba? Ako? Oo. Alamin mo, tingnan mo laman ang wallet ko. Oh, 100. Kahit walang laman yung wallet mo, eh nakakotse ka, mukha kang mayaman. Pero hindi nila alam, wala kang pera. Bakit parang wala pa rin U-turn eh? Oo nga eh, yun nga pansin ko eh. Parang palayo ng palayo ah. Oh, look pa. May truck pang malaki. Isang mali lang, nagkanda hassle-hassle na tayo. Ayan, traffic na ulit. Ayan, tunay na traffic. Ito yung ito yung ayoko sa EDSA eh. Ang traffic, balimbing. Pag naman traffic, nagagalit. Pero pag maluwag, nagsasalita ng maganda.